Sabi ko naman sa iyo, walang puwangang makipag-usap sa matandang yon. Lintik, hindi man lang makaintindi. Anong magagawa natin? Isa kanya ang lupang kinatitirikan ng bahay niyo dito. Jesus! Kinamkam niya lang naman yun dahil siya mapera at malakas ang kapit sa nasa taas. Bigla lang naman siyang sumulpot dyan eh. Hindi naman namin alam na sinangla pala yun ng lola namin nun. Alam kasi namin, sa amin pa yung lupa. Nako, hayaan mo na. Wala na rin namang titira sa bahay na yun. Luma ng mga gamit at masyadong magubat din doon. Yan ka na naman eh. Puro kahayaan na lang. Para kang laging nauuto. Palibhasa kaya na ng pera natin. Pero ang totoo namang ikinakagalit ko, yung mga sakahan na inangkin din nila. Yung mga kapitbahay namin doon, na talagang isang kahig isang tuka, paano na sila? Oo, naiintindihan naman kita. Pero kailangan na natin maging praktikal sa panahon ngayon. Hindi na pwedeng lahat na lang papakialaman natin. Kaya na nila ang mga sarili nila, mahal. Pwede naman sila magtigil doon at magbayad na lamang. O kaya ay sumunod sa gusto ng asyenderong yon. Ay, Diyos ko. Sarili mo lang ang iniisip mo, mahal eh. Hindi tayo ganyan. Basta ipaglalaban ko ang karapatan namin sa lupang yon. Halos kadugo ko na rin sila, kaya doon ako lumaki. Kaya sana maintindihan mo kung bakit ko sila ipinaglalaban. Hindi ko masisikmurang makita sila na parang nakukulong sa sarili nilang kinalakhan. Naku naman, baka ikapahamak mo pa yan. Pero sige, mahal. Lagi naman ako nakasuporta sa'yo. Alam ko namang hindi ka makikinig. Teka, naririnig mo yun? Ano yun? Itigil mo nga muna. Ihinto mo. Ano yun? Parang may umaagos na tubig. Galing saan naman kaya? Ganyan ang tunog ng mga alon, mahal. Pero, saan naman yun mga galing? Parang wala namang dagat dito. Oo nga eh. Medyo malayo-layo pang dagat dito. At saka kahit na malapit man tayo, hindi pa rin talaga ito normal na alon. Mahal, ano yung papalapit sa atin? Ang laking alon niya na! Lalamunin tayo niyan! Teka! Balik tayo! Ay, Diyos ko! Bilisan mo, mahal! Bilisan mo! Sinusubukan ko pero ayaw! Bakit ganoon? Ano nangyari din? Pucha! Sobrang lapit na! Anong gagawin natin? Andiyan na! Hawakan mo lang ako! Diyos ko! Iligtas niyo ho kami, Diyos ko! Oh! Ano nangyari? Patay na ba tayo? Nasaan na yung alon, mahal? Hindi ko alam. Nakapikit ako. Pero, mukhang naglaho bigla ang tubig na yun. Paano nangyari yun? Di bale na. Baka guni-guni lang natin yun. O kaya naman, niligtas tayo ng Diyos. Salamat po, Ama. Hindi. Hindi, mahal. Hindi yun guni-guni lamang. Pareho nating nakita ang alon. Baka pinaglalaroan tayo ng kung ano. Wala yun, mahal. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ang mahalaga, buhay tayo. Akala ko katapusan ko na yun. Diyos ko. Halika na nga. Alis na tayo. Ano bang nangyari dito? Bigla na lang hindi umaandar. Samahan mo nga ako sa labas. Ilawan mo ako, mahal. Titingnan ko yung makina. Parang nasa ibang lugar tayo, mahal eh. Ang lamig. Hindi. Gabi lang kaya ganyan. Teka, hawakan mo yung mga gamit. Bubuksan ko lang to. O Nineta, ano nangyari? Ba't punong-puno to ng tubig? Saan yan ang galing? Wisit! Paano tayo uuwi nito ngayon? Nalunod ang makina, oh. Mahal, huminahon ka muna. Sa loob na lang tayo mag-isip ng paraan. Halika na. Diyos ko, ano bang nangyari doon? Maayos naman yung takbo natin kanina. Bakit biglang napuno yun ng tubig?
At saka ano bang nangyayari sa'yo, mahal? Kanina ka pa ganyan. Nilalamig ka lang ba o no? Hindi ito basta-basta lamig lang, mahal. Kilala mo naman ako kapag nangingilig, hindi ba? Malakas ang pakiramdam ko sa mga ganitong bagay. Sigurado akong hindi ito normal. Una, yung naglahong ulan. Pangalawa, napuno ng tubig ang makina mo. Tapos pangatlo, hindi ko alam ang lugar na to. Anong sinasabi mo? Nanaligaw tayo? Sinundan ko lang naman yung dinaanan natin papunta rito. Wala naman akong nilikuan. O ang masaklap, nawala sa isip ko dahil nagtalo tayo kanina. Ano nang gagawin natin ngayon? May dumadaan bang sasakyan dito? Iwan na lang muna natin itong kotse. Natatakot na rin ako sa'yo eh. Misteryoso nga ang mga nangyayari. Wala pa man ding signal. Diyos ko! Hindi tayo makakatawag kahit kanino. Hindi ko alam kung may dumadaan dito eh. Hindi ko pa ito napupuntahan buong buhay ko. Para tayong nasa ibang lugar. Sobrang bigat. Nakakahingal. Teka, ayos ka lang ba? Doon ka na muna sa likod sumandal. Magdasal ka. Maghihintay ako ng dadaang sasakyan. Wala to. Wala to. Matatapos din ang lahat ng kahibangang to, Diyos ko. Tulungan niyo ho kaming makauwi. Dito ka lang. Dito ka lang, mahal. Sa loob ka na lang maghintay. Oo, mahal. Nandito lang ako. Gamitin mo muna tong jacket ko. Bubuksan ko na lang yung isang bintana para medyo makahinga pa rin tayo. Magandang araw po. Ako nga po pala si Jolina. Anak po ako ni Jomar at Lira. Kaya pangalan na lang po muna nila ang gagamitin ko sa sunod na pagsasalaysay para walang malito. Noong nakaraan ko lamang po nalaman ang kwentong ito na matagal nilang itinago dahil sa trauma. Nangyari ito noong 1995 na wala pa kaming mga anak nila. Halos himatayin na nga po si Lira noon habang hindi mapakali si Jomar. Hindi mapalagay dahil sa misteryosong tubig at sa kinalalagyan ni Lira, kaya panay ang tingin niya sa kalsada kung may dumadaan na ba. Ngunit halos kalahating oras na ay wala pa rin. Doon na nagsimulang lalong kabahan sina Jomar at Lira nang biglang may kumakaluskos sa may gilid ng daanan na pababang bahagi. Oh, ano na naman yan? Ba't biglang may kumakaluskos? Mahal, tumihimik ka muna. Parang may naglalakad ng mga tao. Huwag kang maingay. Baka marinig nila tayo. Meron nga, mahal. Meron nga. Nag-uusap sila. Kuya, sigurado ka bang may nasiraan na naman na sasakyan dito? Oo nga, panigurado. May napaglaruan na namang dayo. Anong gagawin natin sa kanila pag nagkataon? Alam mo naman kung ano nangyayari sa mga dayo sa atin. Hindi ko alam. Pero wala na silang ibang pupuntahan kung namarkahan na sila. Mas mapapahamak sila kung hindi natin sila lalapitan. Kailangan natin silang dalhin sa baryo. At bahala na kung anong mangyari sa kanila doon. Pero kuya, wala pang dayo nakakabalik kapag napapadpad sa baryo natin. Pero pwede rin matupad ang sinasabi na dayo rin ang makakaalis ng sumpa sa baryo. Ilang beses mo nang sinabi yan. Pare-pareho lang naman ang kinalalabasan. Nakukulong sila at ang kanilang kaluluwa. Kapag sila'y nilamon na ng... Oh, may sasakyan nga kuya. Sabi ko na sa iyo eh. Walang kaide-ideya ang dalawa sa napag-usapan ng magkapatid na Serbio at Nita noong una. Samantalang gulat din ang mag-asawa nang makita ang liwanag ng gaserang dala ng mga ito. May mga tao nga, mahal. Ano gagawin natin? Labas ba tayo? Teka, baka hindi tao yan. Huwag ka munang magpalata.
lalapit yung mga yan. Nandito yung sasakyan kuya pero parang wala namang tao. Hindi, meron yan. Baka nakasara lang. Tao po. Tao po. May tao ba dyan? Sagutin mo na, mahal. Mukha namang mababait sila eh. Baka napansin nila tayo kanina. Meron o! Meron o! Ano pong kailangan niyo sa amin? Hindi niyo po ba kami sasaktan? Hindi. Napansin lang po namin na nasiraan kayo. Seryo nga po pala. Ito naman ang kapatid kong si Nita. Magandang gabi po. Magandang gabi rin po sa inyo. Ako naman si Jomar. At eto naman po si Lira. Teka, lalabas kami para dyan tayo makapag-usap. Magandang gabi po sa inyo. Ano ho bang nangyari sa sakyan ninyo? Eh, baka pagtawanan mo seryo. Pero may nakita kasi kaming papalapit na alon. Tapos bigla tong nasira. Nang buksan ko, puno na ng tubig. Hindi ko nga alam kung paano nangyari yon. Kuya, napaglaruan nga sila. Ano yun, Nita? Wala yun, Lira. Nagulat lang din itong si Nita. Pero karaniwan niyang may nasisiraan dito. Ang kaso, hindi ko alam kung paano yan maaayos. Paano kayo makakauwi ngayon? Hindi rin namin alam seryo pero may dumadaan bang mga sasakyan dito? Ipapakuha na lang namin yung sasakyan bukas kung sakaling makasakay man kami. Parang wala eh. Di naman talaga kasi ito daanan. Putol ang kalsada dyan at liblib na ang lusutan kaya nga nagtataka ako kung ba't kayo napadpad dito. Siguro madilim. Kaya hindi nyo napansin pero mahirapan na rin kayong makabalik kung ganyan ang lagay ng sasakyan. Kaya nga Pero baka sa sasakyan na lang muna kami magpalipas ng magdamag. Bukas na lang kami maglalakad. Naku po, delikado magpalipas ng gabi rito, Kuya Jomar. Tatapatin ko na kayo ha. Pinigilan pa ako ni Kuya Sergio kanina. Pero may mga ibang nilalang na nakatira rito. Baka mapagdiskitahan kayo. At siguradong hindi kayo titigilan nun hanggang mamaya. Ramdam ko rin yan, Nita. Kaya nga medyo hindi ako mapakali ngayon eh. Parang may nakamasid sa akin ng kung ano. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa inyo pero wala kaming ibang mapupuntahan ngayong gabi. Delikado na rin kung maglalakad pa kami pabalik. Ang mabuti pa. Doon na muna kayo sa baryo namin. Malapit lang yun. Kaya nga narinig namin ang sasakyan nyo nung namitas kami ng dahon ng saging. Malapit sa bahay. Ganun ba? Ayos lang ba sa'yo, Lira? Mapagkakatiwalaan ba natin sila? Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo sasaktan. Nag-alala lang kami kaya lumapit kami sa inyo. Mukha namang mababait sila. Lang yun. Kaya nga narinig namin ang sasakyan nyo nung namitas kami ng dahon ng saging. Malapit sa bahay. Ganun ba? Ayos lang ba sa'yo, Lira? Mapagkakatiwalaan ba natin sila? Huwag kayong mag-alala. Hindi namin kayo sasaktan. Nag-alala lang kami kaya lumapit kami sa inyo. Mukha namang mababait sila, man eh. Wala na rin tayong ibang mapupuntahan. Salamat sa pag-aalala nyo, ha? Mabuti na lang din at dumating kayo. Kung hindi, baka nga nagalaw na kami ng kung anumang sinasabi ninyo. Walang anuman yon. Mukha namang kayo pa nga ang makatutulong sa amin pagdating ng panahon. Anong ibig mong sabihin? Wala. Huwag mo nang isipin yon. Magdikit-dikit na lang muna tayo. Mahirap na. Pumagitna na lang kayo sa amin, Nita. Sige. Salamat talaga sa inyo, ha? Ilang minuto ring naglakad sa kakahuyan ng apat. Hindi maiwasan ni Lira ang paglingon sa paligid dahil sa mga sitsit at kakaibang hangin hanggang sa marating nila ang dalampasigan. May dagat pala dito, no? Kaya pala amoy alat kanina, kahit sa kakahuyan pa lamang. Ang akala ko, sarili ko lang naamoy ko. Ah? Oo, hindi ko pala nasabi sa inyo na malapit sa dagat ang baryo namin.
Bakit ganun yung dagat nyo? Parang ang bigat ng alon at ng hangin. Saka ng buhangin. Para akong hinihila. Ha? Wala yan. Baka dahil lang sa hampas ng hangin. Wala yan. Normal yan dito, Ate Lira. Kumapit ka na lang sa akin para hindi ka lumubog. Ayos ka lang ba, mahal? Kumapit ka rin sa akin. Ayos lang. Ayos lang ako. Pasensya na. Pagpasensyahan nyo na ang dagat, Lira. May mga dagat talagang medyo masungit. Parang tao lang din yan. Tsaka malapit na rin naman tayo. Yun na yung mga kabahayan, oh. Oo nga. Marami rin palang nakatira dito. Hindi naman. Lika, tuloy kayo. Hahanap tayo ng matutuluyan nyo. Ligtas na rito. Sunod na lang muna kayo sa likod namin. Mabigat na ang paghakbang ni Lira habang nakasunod ang magkapatid. Inaalalayan siya ni Jomar nang biglang magulat sila sa itsura ng baryo. Tahimik at parang walang tao. Layo-layo ang bahay pero may kakaiba rito. Tingnan mo, mahal. Tingnan mo yung mga bahay nila. Oo nga, no? Mapanglaw ang ilaw. At saka, bakit may mga nakabaliktad na palaspas ng krus? May mga itim na tela. Tsaka ano yung nasa baba na nakalagay sa saging? Bakit parang nilalangaw? Ating gabi pero nilalangaw? Ano yan? Parang pagkain, mahal? Yun pala yung sumasagi na masangsang na amoy sa hangin. Ba't ganyan? Shh! Huwag mo masyadong lakasan ang boses mo. Wala ngang tao sa labas. Pero parang nakamasid sila mula sa loob. Teka, gusto mo bang umatras na tayo? Hindi! Mukhang may kailangan tayong gawin sa baryong to, mahal. Nararamdaman ko. Jomar, Lira, bilisan nyo ng paglalakad. Pinag-usapan nyo ba yung mga bahay at yung kung ano-ano nakalagay dyan? Ganyan talaga dito. Kultura na namin yan. At ang sabi ng mga matatanda, para raw yan sa malupit na dagat. Para sa malupit na dagat? Oo, Kuya Jomar. Basta mahirap ipaliwanag. Naiintindihan ko, Nita. Seryo. Baka nga kailangan niya ng malupit na dagat. Sana pala kami tutuloy. Doon na lang sa... Patay. Nariyan na nga si Mang Isko. Papalapit nga ang silueta ng isang lalaki na makisig ang lakad. Bahagyang lumapit noon ang mag-asawa sa magkapatid samantalang binati ni Seryo ang lalaki. Mang Isko? Gising pa ho ba kayo? Seryo? Nita, hindi nyo naman sinabing may bisita pala tayo sa baryo. Nakita lang po namin sila doon sa putol na kalsada. Jomar at Lira nga po pala ang pangalan nila. Magandang gabi po. Tamang-tama. Naghahanap ba kayo ng matutuluyan? Halika kayo sa bahay. May nilinis akong kalapit na kwarto. Maganda doon. Makakatulog kayo ng mahimbing. Ate Lira, Kuya Jomar, sa kanya muna kayo sumama. Hindi namin siya makukontra. Sige na, Jomar. Lira, sasamahan namin kayo bukas. Kaming bahala sa inyo. Huwag kayong mag-alala, Nita, Seryo. Naiintindihan ko kayo. Nakangiti si Lira habang lumalayo, na para bang wala sa sariling katauhan. Ngunit ito ay dahil sa nararamdaman niyang kinakailangan ng baryo. Samantala, nagtatalo pa rin sina Seryo at Nita. Binubulong ko na sa'yo kanina, Kuya, di ba? Sa bahay na lang muna sana natin pinatira si Ate Lira at Kuya Jomar. Tinago na lang sana natin sila. Hindi na nga sila makakatakas sa ganung paraan, Nita. Kailangan ng ritual. Kailangan ng aksyon. Nakita mo ba yung batok nila? Apupula. Kasi nga, namarka na sila ng aswang dagat. Kahit na, sa bahay sana natin inisip ang paraan ng palihim. Huwag kang mag-alala, Nita. Pupuntahan natin sila bukas na bukas. Hindi pa kasi ako handang sabihin sa kanila ang katotohanan.
Ikaw dapat ang magsabi nun, kuya. Hindi ko rin kaya, pero kailan pa? Hindi sila tatagal dito. Bahala na, Nita. Pero iba pa rin ang pakiramdam ko kay Lira. Mukhang may kakayahan siya. Baka sila na ang makakatulong sa atin. E di pa paulit-ulit niyang sinasabi na naiintindihan niya tayo? Oo nga, kuya. Sana nga. Sana naiintindihan niya tayo. Gusto ko na makatakas sa lugar na to. Ang mag-asawang yun lang din ang bukod tanging parang hindi nagpapakita ng takot. Baka nga kayanin nilang sumpa. Halika na, Nita. Magtiwala tayo sa kanila. Alam kong hindi nila pababayaan ang kanilang sarili at hindi sila magpapadala sa takot. Sa pag-alis ng dalawa, malapit na rin ang mag-asawa sa sinasabi ni Mang Isko. Isang maliit na cottage na maaliwalas nga naman at malinis sa labas. Pagpasensyahan nyo na tong kubol na to, ha? Ayos naman matulog dyan. Ligtas naman kayo rito. Sa ngayon. Po, Kako. Ligtas kayo rito. Wala namang gagalaw sa inyo rito. Lahat naman ng natutulog dyan, buhay pa naman kinabukasan. May dumadayo po talaga dito sa lugar ninyo? Oo. Yung mga napapadpad at naliligaw. Paano po sila nakakauwi? Ay, pauwi ba kamo? Huwag kayong mag-alala. Papapuntahan ko sa mga bata ko yung kotse ninyo. Sa tingin ko, kaya namang maayos yon. paano mo naman po nilamang nasiraan kami ng sasakyan? Ganon naman halos ang nangyayari sa mga napapadpad dito. Ewan ko nga ba sa lugar na ito? Bakit? Hindi ba kayo nasiraan? Nasiraan nga po pero parang malabo ng maayos yun. Nalunod yung makina. Pero salamat po kung sakaling maayos ninyo. Kung hindi po, aalis na rin naman po kami bukas ng umaga. Kaya yon. Hindi ko nga lang alam kung matatapos agad. Ayos lang ho. Papakuha namin yan pagka-uwi namin sa bahay. Mabuti po pala may mga bataan kayo dito, no? Hindi ba nasabi sa inyo ni Naserio? Ako ang leader ng baryong ito. Kaya marami akong hawak. Hawak ho talaga? Kumbaga, alam niyo na. Marami akong napapasunod na tumutulong sa akin. O siya, magpahinga na muna kayo, Lira, Jomar. Panigurado, pagod na pagod kayo. Ito yung susi, oh. Sige ho, Mang Isko. Maraming salamat po ulit. Bumungad sa amin ang nakakasulasok na amoy ng cottage. Amoy luma at kalawang. Masakit sa ilong, ngunit naglaho ito kasabay ng malakas na hangin. Bigla yung naging maaliwalas at naramdaman namin ang matinding pagod matapos makita ang kama. Grabe tong araw na to, mahal. Sa wakas, makakahiga na tayo. Bukas na bukas talaga. Alis na agad tayo para maayos na yung kotse. Baka rin hinahanap na tayo sa atin. Hindi, mahal. Palagay ko, hindi nila agad tayo papaalisin dito. Ano bang sinasabi mo? Nawiwerduhan na ako sa'yo kanina pa. Bakit ka ba nagkakaganyan, ha? Hindi ba manghihilot ang lola ko noon? Sa kanya ko naman ang pagkakaroon ng malakas na pakiramdam. Lalo na sa mga hindi natin kauri. Ramdam kong may nakatira sa dagat na yun. Kaya sinasabi nilang malupit ito. Ano namang nilalang ang titira doon? Sirena? Shokoy? Ano? Nagugula na ako sa'yo eh. Para kang ibang tao. Intindihin mo naman ako, mahal. Sa ulado kong pakiramdam ko, hindi ito pwedeng magkamali. Alam kong may kailangan sila sa atin at alam kong may kailangan tayong gawin dito. Sinasabi mo bang may motibo ang pagpapasama ni Sergio at Nita sa atin? Kung ganun, bakit pa tayo pumayag nung una pa lang? Wala na tayong ibang pamimilian, di ba? At saka, nagsimula lang to nung makarating tayo dito sa baryo. Pero totoo namang magaan ang pakiramdam ko sa magkapatid na yun. Pero kaya Mang Isko at sa iba pang tao, Ano? mabigat. Lahat sila, parang may itinatago. Pero hindi ko pa matukoy kung ano.
di lalong dapat nga lang na umalis na tayo bukas. Matulog na tayo. Hindi ganun kadali yun, mahal. Sa tingin ko nga, hindi nila tayo hahayaang makaalis ng basta-basta na lang. Kaya makisakay muna tayo sa kanila. Hindi na kita maintindihan, mahal. Bukas na lang natin pag-usapan niya, nakakapagod. Pasensya ka na. Pero intindihin mo muna ako sa ngayon. Magtiwala ka sa akin. Ano pa bang magagawa ko? Yun naman talagang plano ko. Lagi naman ako nakasuporta sa'yo kahit anong mangyari. Salamat, mahal. Mahimbing na ang tulog nila noon nang magising ang mag-asawa sa isang pagsitsit, matinis at masakit sa tenga. Ano ba yun? Huwag sakit naman sa tenga. May tao ba dyan? Ano yun? Ano ba yun? Huwag sakit naman sa tenga. May tao ba dyan? Ano yun? Parang nanggagaling sa labas. Teka, sisilipin ko nga muna sa bintana. Sige nga. Tingnan mo kung may tao. Makukuha rin kita, Lira. Hindi yun tao! Isa siya... Halimaw! Tingnan mo, nandun siya sa dagat! Ano? Nasaan? Nasaan? Tumagi ka muna. Baka kung anong gawin sa atin yan. Ayun o! Teka, ba't nawala siya? Mahal naman eh. Baka namamalikmata ka lang. Masyadong malakas ang alon para magkaroon ng halimaw dyan. Siya nga ang gumagawa ng malakas na alon. At saka, kitang-kita ko talaga. Maliwanag at mapulang mata niya. Tsaka yung buhok niya, puro lumot. Tapos, makaliskis din yung nakalitaw niyang ulo. May ganun bang halimaw? Oo. Nabanggit na yung dati ni Lola sa akin. May mga aswang daw sa dagat. Baka yan na yun. Naku mahal, baka namamalikmata ka lang. Matulog na muna tayo. Inaantok pa ako. Sana nga hindi. Dahil kung tunay ngang nakita ko, mahihirapan tayo makalabas dito. Mukhang namarka na tayo ng aswang. Tumigil ka na muna. Parang awa mo na. Bukas na lang natin pag-usapan yan. Nawala naman yung sumisitsit oh. Sarado mo na yung bintana. Yakapin mo na lang ako para hindi tayo parehas matakot. Hindi na raw nagparamdam ang halimaw hanggang sa mag-umaga. Maaga naman silang binisita ni Mang Isko noong araw na yon. Jomar, Lira, gising na ba kayo? May dala akong makakain ninyo. Magalmusal na kayo. Kagigising lang po namin, Mang Isko. Magandang umaga po. Salamat po sa inyo, nagabala pa kayo. Syempre naman. Bisita namin kayo rito eh. Mang Isko, naayos na po ba ng mga alagad niyo yung sasakyan namin? Grabe ka naman sa alagad, Lira. Pero nakalimutan kong sabihan kagabi. Ngayon ko na lang sila papupuntahin. Huwag niyo na munang isipin yon. Nakalimutan. May plano ho ba talaga kayong ayusin ang kotse namin? Hindi ho namin kaya magintay sa totoo lang. Oo naman, Lira. Huwag nga kayong mag-alala. Kung nahihirapan kayong maghintay, maglibot-libot muna kayo sa baryo namin. Baka sakaling magustuhan nyo rito at balikan pag nagkataon. Magsaya muna kayo rito kahit saglit labang. Lumabas kayo pagkatapos ninyong kumain. Kaya ho namin ang mga sarili namin, Mang Isko. Hindi na ho kami bata. Alam namin ang gagawin namin. Kayo ho ba? Anong gagawin niyo, Sam? Lira, tigilan mo na nga yan. Nakakahiya. Mang Isko, pasensya na po. Medyo hindi po magandang gising ng asawa ko eh. Ayos lang. Ayos lang. Naintindihan ko si Lira. Pasensya na rin kayo sa abala at sa pagdadaldal dito. Basta kumain lang kayo. Wala naman akong nilagay na kung ano. Huwag kayong mag-alala. Sus,
Mali pa namin kung meron ka talagang inilagay o wala. Lira, mahal. Asensya na ho kayo, Mang Isko. Sige, Jomar. Ay, aalis na muna ako. Sasabihin ko na yung mga tao ko at ipapaayos ko na rin ang kotse ninyo. Punot noo pa ring tiningnan ni Lira ang papalayong si Mang Isko. Habang naiinis na rin sa kanya si Jomar. Ano ka ba? Bakit nagkakaganyan? Kaya aga-aga nabibisit ka naman agad. Ang ganda-ganda ng panahon, no? Kalmado rin yung dagat. Nakakahiya naman kay Mang Isko. Binigyan na nga tayo ng pagkain, no? Umaakto lang naman ako para mahuli ang kulo ni Mang Isko. Nakakainis siya. Yung pakiramdam ko sa kanya parang yung galit ko sa syenderong gahaman. Pero nakakahiya pa rin, mahal. Lalo lang tayong mahahalata sa ginagawa mo, eh. Para kang nanghihinala. Baka kung maano pa tayo dahil dyan. Wala pa ako naiisip na paraan Sadyang marunong lang talagang sumagot si Mang Isko kaya ganyan. Ang galing niyang magmanipula. Parang iniiwasan niyang pag-usapan ng pag-uwi natin. Pero kailangan kong malaman ang plano niya. Nako, kung ipagpapatuloy mo yung paggaganyan mo, hihilahin talaga kita para makalabas tayo rito. Hintayin natin sina Sergio at Nita. Kung talagang mapagkakatiwalaan sila, sasabihin nila sa atin ang katotohanan. Malay mo, tulungan pa nila tayo. Mukha ngang tayo pang kailangan ng magkapatid na yun Pero tama ka. Hindi ko dapat ito dinadaan sa init ng ulo. Pagpasensyan mo na ako. Halika, kumain na muna tayo. Wala naman sa mukha ni Mang Isko ang gumamit ng lason. At saka, kanina mo pa pala to tinitikman. Oo, ikaw kasi abala ka pa sa pakikipagsagutan sa kanya. Basta kumilos tayo ng matino. Hindi natin ito teritoryo. Hindi tayo dapat naninindak. Baka tayo pang mabalikan nila kapag nagkataon. Hindi natin sila kilala. Itatak mo sa isipan mo yan. Naninibago naman ako sa iyo, mahal. Talaga bang kinokontra mo ako? Hindi naman. Nagiging praktikal lang. Kailangan nating makibagay sa kanila kahit na may mga nararamdaman ka pang ganyan. Oo na. Naiintindihan ko na. Halika, kumain na tayo. Naglibot-libot nga sa malapit ang mag-asawa matapos kumain. Hinihintay nila ang magkapatid ngunit dahil sa hindi pa ito dumarating, napagbalakan ni Jomar na maligo sa dagat. Ang kalmado ng dagat, mahal, oh. Parang gusto kong maligo. Tara, samahan mo ko para naman masulit natin ang pagdigil natin dito. Ayoko nga. May halimaw nga dyan. Baka kung ano pang mangyari sa atin. Wala yan. Umagang umaga, oh. Kung ayaw mo, ako na lang mag-isang maliligo. Ay nako, bahala ka. Sinabihin na kita. Dito na lang ako sa may tabi. Panunuorin na lang kita. Yaan mo na, mahal. Saglit lang naman. Sa'yo muna tong damit ko. Woo! Mahal! Ang sarap maligo! Maligamgam lang ang tubig! Ang linaw pa, oh! Sigurado ko, pagsisisihan mo yung pag-upo mo dyan. Bahala ka dyan! Maligo ka lang! Bilisan mo Oo! Woo! Ang sarap talaga! Tuwang-tuwa si Jomar sa dagat na parang bata. Pero maya-maya lamang, nag-umpisang maggalawan ang kinauupo ang buhanginan ni Lira. Pudyat ito ng paparating na alon at maririnig din yon sa paligid. Teka, mahal. May alon! May malaking alon! Umahon ka na! Ha? Bakit parang lumalabo nga ang tubig? Teka! Hindi ako makalangoy, mahal! Mahal, ano nangyayari? Bilisan mo! Tumataas ang tubig! Nilalaman ka na ng dagat! Oh, Diyos ko! Sabi ko naman kasi sa'yo Bilisan mo! Hindi nga ako makalangoy. Parang may humihila sa akin sa ilalim ng tubig.
Sige, Lyra. Lumapit ka para iligtas ang asawa mo. Kukuhain ko na kayo. Aswang! Oh. Mahal, kinakapitan ka ng aswang! Nakikita ko yung malumot yung ulo. Magdasal ka lang, magdasal ka. Hindi ko, hindi ako makahinga, mahal! Oh, Diyos ko! Oh, Diyos ko, tulungan niyo ho kami. Parang awan niyo na. Mahal! Mahal! Tana, kusa akong inanod ng dagat. Ligtas na ako. Salamat naman. Sabi ko naman kasi sa'yo malupit yung dagat na yun. Ayaw mo kasi maniwala sa akin. Pasensya ka na. Patikim pa lang yan, Lyra. Ngayon, alam niyo na ang kahihinatnan ng nagtatangkang kumalaban sa akin. Hayop! Hayop kang aswang ka! Ano yun? Sinong kausap mo? Yung halimaw, mahal. Siya ang dahilan kung bakit ka kamunti ka ng malunod. Hindi mo ba naramdaman yung pagkapit niya sa'yo? Naramdaman ko nga, mahal. Magaspang. Hindi. Medyo madulas yung kamay niya. Naniniwala ako sa'yo, mahal. Pagpasensyahan mo na ako. Makinig ka na sa akin, ha? Pakiusap. Ayaw kong mawala ng mahal sa buhay. Lalo ka na. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal na mahal kita. Oo, mahal na mahal din kita. At hindi ko rin kakayaning wala ka sa buhay ko. Kaya doble ingat tayo dito. Ngayong alam na natin may ganyan pala dito. Hindi pa dyan natatapos yan. Konti pa lang yung nalalaman natin sa lugar na to. Kailangan pa nating kumalap ng impormasyon para malaman kung ano talagang plano nila sa atin at kung ano magiging sagot natin doon. Paano naman natin? Teka, mahal. May paparating na matandang babae na may kasamang bata. Tatayo muna ako. Mukhang lalapit sila sa atin. Nilingon ni Lyra ang matandang babae at kasama nitong bata, na halatang papalapit nga sa kanila kaya medyo natahimik ang mag-asawa. Dahil sa itsura ng matanda, alam mong masungit at misteryosa ito. Halatang may sasabihin hindi maganda at nagbubulungan na sila bago pa makalapit. Sila na ho bang susunod, Lola Sela? Oo, apo. Sila nga ang mga dayo. Nakakatawa sila. Oo nga po, Lola. Iyak sila kanina eh. Lalapitan po natin Ay, sila. oo, apo. Tatakutin natin sila. Kasiyahan ko na ang makita ang hitsura ng mga dayong natatakot, apo. Sige po, Lola. Gusto ko rin silang makitang natatakot. Bilisan mo, apo. Basta, huwag kang magsasalita. Ako na lang ang kakausap sa kanila. Opo, Lola. Kayo bang mga dayo na sina Jomar at Lyra? Ano, natikman nyo na ba ang kalupitan ng gamit namin? Ano pong ibig niyong sabihin? Paano niyo po nalaman ang pangalan namin? Kalat na sa baryo ang pagdating nyo. Lagi namang ganon kapag may dayo dito. Tsaka, nakita kong muntik ka ng malunod kanina. Yun ang ibig kong sabihin, nakalupitan ng dagat. Ano po nakakatawa doon, Lola? Katawa-tawa ba sa inyo ang paghihirap ng iba? Wala akong pakialam sa mga dayong katulad nyo. Natatawa lang ako dahil halos mag-iyakan na kayo. Hindi naman niya kayo makukuha sa ganyang paraan. Ritual ng pag-aalay ang pagdadala sa inyo sa kanya. Makukuha? Sino pong tinutukoy niyong kukuha sa amin? Huwag na kayong magmaang-maangan pa, Jomar, Lyra. Alam kong nararamdaman at nakita niyo na ang halimaw sa dagat. Bukod tanging kayo nga lang ang nakaalam ng tungkol dyan sa sarili niyong paraan. Yun. Wala naman kayong pakialam, di ba? Ba't nagtatanong pa ho kayo? At saka, hindi kami natatakot sa mga sinasabi mo. Galit
Galit ang nararamdaman namin sa aswang na yan. Kaya susubukan naming labanan siya. Lalabanan ba ikaw mo? Nahihibang ka na yata, Lira. Paano ka naman lalaban sa isang halimaw? Wala na! Markado na kayo! Makukulong ng kaluluwa niyo rito habang buhay! Lalabanan! Talagang ang wala kang sasabihin maganda, Lola. Umalis ka na nga lang kung mang-iinsulto ka lang din. Ano ba kayo? Inaalala ko nga kayo eh. Kaya naman ako lumapit para bilinan kayo tungkol sa sumpa. Na wag na kayong lumaban pa. Dahil mamamatay din naman kayo sa huli. Tara naman, bumalik na tayo sa cottage. Baliwang matandang yan eh. Kung ano-anong sinasabi. Hindi nyo na ito matatakasan, Jomar Lira. Sulitin nyo na ang mga natitirang araw nyo bago kayo kunin ng aswang dagat. Malis ka na, baliw. Layuan mo kami. Hindi kami natatakot sa mga sinasabi mo. Talagang matigas kayo, ha? Tingnan natin kung hanggang saan yung tapang nyo. Wala pang dayo ang nakakalabas ng buhay sa baryong to. Parang hindi naman sila natakot, Lola Sela. Mas galit po sila eh. Ay, naku, apo. Yan lang ang ipinapakita nila sa panlabas na anyo. Pero sigurado ako, nasa loob-loob nila nangangatog na yung mga yan. Walang dayo ang hindi natatakot sa lupit ng aswang dagat. Ay, halika na, apo. Alis na tayo. Ang mahalaga, nabalaan ko sila tungkol sa sumpa. Alam ko kahit papano, kinabahan ng mga yon. Dali-dali ngang nagtungo ng bahay ang mag-asawa at hindi na lumingon pa pabalik. Baliwang matandang yun. Kung ano-anong sinasabi sa harap pa talaga mismo ng apo niya. Pero, tugma ang sinasabi niyo, mahal. Alam nga niyang tungkol sa halimaw. At may sinasabi pa siya na parang sumpa. Hindi kaya totoong mga sinasabi niya? Mahal, totoo man o hindi ang sinasabi niya, hindi pa rin dapat tayo magpadala doon. Hawak natin ang sarili nating mga buhay, hindi ba? Hindi nga natin alam kung anong kakayahan ng kalaban natin. Nakita mo kaninang hirap na hirap tayo, hindi ba? Paano kung ang plano talaga ng mga taga rito, ipakain nila tayo sa aswang na yun? Mas mabuti pa yatang tumakas na talaga tayo. Ngayon pa lang. Ang kulit mo. Hindi mo ba narinig na hindi nga natin tumatatakasan ng ganun-ganun lang? Kailangan nating labanan ng aswang. Oo, aminado ako na wala tayong magawa kanina. Pero hindi ibig sabihin no, nasusuko na tayo. May magagawa pa tayo. Di ba sabi mo, hihingi tayo ng tulong? Yun ang gagawin natin. Hindi tayo dapat magpadala sa takot. Pasensya ka na, mahal. Kinakabahan ako kapag buhay ang pinag-uusapan. Pangalawang beses na to nanalagay ako sa bingit ng kamatayan. Pero akong lalaki. Kaya akong dapat na magpakita ng katapangan. Ano ka ba, mahal? Tao ka lang din naman. Wala ito sa kasarian dahil lahat tayo may kahinaan. Sa totoo lang, nilalakasin ko na lang ang loob ko para hindi tayo tuluyang makuha ng aswang na yun. Tama ka. Lalakasan ko rin ang loob ko. Sa ngayon, hintayin na lang muna natin sina Sergio at Nita. Alam kong darating sila. Sige, may tira pa rin naman sa ibinigay na pagkain ni Mang Isko. Iinitin ko muna para makakain na tayo. Lumipas nga ang tanghalian at tumambay sa labas ang mag-asawa habang naghihintay kung darating ba ang magkapatid. Subalit, ang napansin nila ay isang matandang bulag na nahihirapang maglakad galing sa dagat. Kaya naman lumapit ang mag-asawa sa kanya upang alalayan ito. Ale,
Humawak po kayo sa akin para makalakad kayo ng maayos. Narito pong kamay ko. Sige ho. Aalalay din ako rito sa likod. Hindi kayo taga rito, no? Nako, hindi ko naman kailangan ng tulong. Nag-abala pa kayo. Saan ho ba kayo pupunta? Ba't naman kayo naglalakad mag-isa? Magpapahagin lang ako dyan sa may bangka dyan. Masyadong mainit sa bahay. Kaya kong sarili ko, huwag nyo na akong tulungan. Ayos lang po, Ale. Aalalayan na namin kayo para sigurado. Malapit lang naman po yung bangka. Nako, makulit talaga kayo. Kayo nga ba yung Jomar at Lira? Opo. Ako pala si Aling Iday. Hindi ko alam. May dayo na naman pala rito. Mahal, baka insultuhin na naman tayo niyan. Hindi, mahal. Mainit ang pakiramdam ko sa kanya. Magaan. Naniniwala akong hindi siya katulad nila. Bulag lang ako, Jomar Lira. Pero malakas ang pandinig ko. Kaya naririnig ko ang pinag-uusapan nyo. Bakit? Tinakot na ba kayo ni Aling Sela? Oo, ininsulto niya kami pero hindi naman kami nagpadala sa takot. Aba, bago yan Sa lahat ng mga dayong napadpad dito, parang kayo lang ang hindi naiyak sa lantarang pananakot ng matandang yon. Pero huwag kayong mag-alala. Wala akong pakialam sa mga sumpa-sumpa na yan. Di ko rin naman nakikita kung anong nangyayari sa mga dayong ngayon. Talaga ho bang wala kayong pakialam, Aling Iday? Nakausap niyo na kami. Hindi ho ba kayo nag-aalala na baka magaya kami sa mga dayong kinakain ng halimaw sa dagat? Ang aswang dagat? Nako! Wala nga kayong laban dyan. Tsaka wala rin akong magagawa, Lira, Jomar. Wala sa akin ang kapalaran nyo. Iwanan nyo na ako dito. Sulitin nyo na ang oras nyong magkasama. Hindi natin alam kung anong pwedeng magyari. Ayos lang, Aling Iday. Huwag mo po kaming alalahanin. Alam namin ang gagawin namin. Aling Iday, mas gugustuhin ko pang makausap ka sa mga huli kong sandali. Nararamdaman kong pag-aalala mo. Doon pa lang, nagpapasalamat na ako dahil sa iyo ko lang naramdaman ang mainit na pagtanggap sa baryong to. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Lira. Wala talaga akong oras sa mga bagay-bagay na yan. Magpapahagin lang talaga ako rito. Ayos lang po, Aling Iday. Hindi natin kailangan pag-usapan ang bagay na yon. Sasamahan ho namin kayo magpahangin at ibang bagay na lang ang pagkwentuhan natin. Seryoso ba kayo? Hindi ba kayo natatakot sa kung ano pwedeng mangyari sa inyo? Bakit parang hindi ba lang kayo kinakabahan? Natatakot din ho kami. Pero syempre, ano namang magagawa ng takot namin? Kailangan po naming lakasan ng loob namin kahit papano para hindi kami madaling makuha ng aswang. At saka, ayaw mo pong pag-usapan ito, hindi ba? Kwentuhan niyo na lang po kami tungkol sa buhay niyo. Nako. Wala naman akong ikikwento. Wala namang saysay ang buhay ko. Hindi ito magandang pagkwentuhan. Ano ka ba, Lola? Kahit ang buhay ng langga may saysay. Kaya kahit anumang nangyayari sa buhay mo, mahalaga yan. Mahalaga ka sa mundo. Kaya ka nga nilikha dahil may saysay ka. Bakit ho naiisip niyo yan? Alam mo, ikaw lang ang nagsabi sa akin niyan. Lahat sila'y naaawa sa akin dahil sa sinapit ko. Bakit naman po kami maaawa sa'yo? Oo nga po. Ang totoo niyan, bilib pa nga po kami dahil nakakaya niyong mag-isa. Mas may saysay pa ho kayo kesa sa amin eh. Nako, masyado nyo naman akong pinahalagahan. Kakakilala nyo pa lang naman sa akin. Wala naman ho yan sa tagal ng pagkakakilala. Nararamdaman kong mahalaga kayo. Kaya yun lang din ang ipinaparamdam ko sa inyo. Siguro nakatadhana ho talagang magkita tayo rito. Kung mapapas lang man kami ng aswang, hindi na ako magsisisi dahil nakilala ko kayo. Kahit papano, sana naibsan namin ang problema mo.
Parang ang galing mong makiramdam, Lira. Ano mo nagagawa yan? Sobrang dalisay ng puso mo. Ikaw lang ang nakilala kong ganito. Ganyan ho talaga siya, Aling Iday. Minsan nga hindi ko na siya maintindihan dahil sa kung ano-anong nararamdaman niya sa paligid. Binobola niyo naman po yata ako eh. Likas lang talaga sa akin na makiramdam. Tsaka, nakikita ko rin kasi sa inyo yung lola ko noon. Kagaya niyo rin siyang nawala ng paningin. Kaya po, magaan ang pakiramdam ko sa inyo. Napagaan mo rin ang pakiramdam ko, Lira. Kayo ni Jomar, salamat sa inyo. Ang totoo, nagpapahagin talaga ako para hindi maisip ang problema. Pero mukhang tadhana nga na magkakilala tayo. Mas magaan pa ang dinala nyo kaysa sa hangin. Ay, salamat talaga. Aray! Aray! Biglang nangisay si Jomar habang nakahawak sa kanyang mga binti. Akala mo'y sinasapian siya ng kung ano pero hindi siya mapakali. Paikot-ikot siya sa buhanginan at mabilis na pinagpawisan. Doon na nag-alala si Lira, pati na rin si Aling Iday na mukhang alam ang punot dulo ng sakit na nararamdaman ni Jomar. Aray! Aray! Bakit? Anong nangyayari sa iyo, mahal? Anong nararamdaman mo? Ba't nagkukulay obe ang mga binti mo? Ang aswang dagat. Nakatitig ba sa atin ang aswang dagat gayon, Lira? Nararamdaman ko siya. Wala kayong karapatan magsaya. Hindi ko ito papay. Kailangan maramdaman nyo ang takot. Kailangan ko kayong makuha. Naroon na Aling Iday. Anong gagawin natin? Sa kubol kayo ni Mang Isko nakatigil, hindi ba? Bilisan nyo. Sumunod kayo sa akin doon. Alalayan mo si Jomar. Bilisan nyo bago pa malusaw ang mga binti niya. Hindi na kayo makakatakas pa. Hindi. Teka. Paano kayo? Nakakagalaw. Bakit hindi ko kayo makontrol? Tumahimik ka, aswang! Layuan mo kami! Hindi kami natatakot sa'yo! Halimaw! Bilisan nyo, Lira! Bilisan nyo! Habang hindi pa malakas ang kapangyarihan ng aswang! Sige na. Sige na, mahal. Kaya ko to. Malapit na tayo. Ang init ng binti ko. Ay! Makukuha ko rin kayo. Hindi pa ito ang huli. Hindi nyo na magagamot ang mga binti na yon. Naglaho nga kasabay ng malaking alon ang aswang dagat pero hindi pa rin nawawala ang sakit ni Jomar. Kaya natataranta silang pumasok sa loob ng cottage. Eto na. Nandito na ho tayo, Aling Iday. Anong gagawin natin kay Jomar? Ay, Diyos ko, hindi ko alam na may ganito palang kakayahan ng aswang na yun. May mantika ba dyan? O kahit anong langis? Basta madulas. Dali, kumuha ka, Lira. Meron pong kaunti dito. Pwede na po ba ito? Aray! Aray! Pwede na yan. Bilisan mo na. Nakapitan siya ng aswang ano. Mabuti na lang naagapan natin ito. Kung hindi, baka nasunog na ang mga paa mo. Malakas ang kapangyarihan ng aswang na yon, lalo na kapag pinainit niya ang marka niya sa'yo. Opo. Marunong ho pala kayong manggamot, Aling Iday. Sabi ko na nga ba, tamang pagkakakilala ko sa inyo. Ay, ayos na yan, Jomar. Magpahinga ka nga muna. Oo, Lira. Pero ngayon lang ulit ako ng gamot. Sa inyo ko lang ulit ginamit ang kakayahan ko na matagal ko na ang kinalimutan. Salamat po, Aling Iday. Sa wakas, hindi na mainit yung mga binti ko. Kanina para talagang nasusunog eh. Aling Iday,
Ano pong ibig sabihin yung matagal niyo nang kinalimutan ng panggagamot? Hindi agad nakasagot si Aling Iday at nag-isip pa kung magkukwento siya o hindi. Pero sa huli, naging mainit ang hangin sa paligid kasabay ng pagsasalaysay ni Aling Iday. Ang totoo, Lira, Jomar. Kami ni na Aling Sela ang manggagamot sa baryong to. Yung nambuinsit sa inyo kanina. Pero tumiwalag ako at napilitang kalimutan ng kakayahan at mabuhay ng malayo sa kanila. Bakit naman po, Aling Iday? Simple lang. Hindi ko na kinakaya ang ginagawa nila sa mga dayong napapadpad dito. Tinatakot sila ni Aling Sela. Tapos halos lahat, hindi iniisip ang kapakanan ng mga dumadayo. Hinahayaan lang nilang makuha ang mga ito ng aswang. Nagkakaroon po pala ng parang pag-aalay? Ganun na nga, Lira. Hindi ko masikmura yon. Kaya nga, binulag kong sarili kong mga mata. Oh? Po? Oo. Sinadya kong mabulag para hindi makita ang kalupitan ng aswang. Kaya pinili ko na rin lang na mawala ng pakialam dahil wala rin naman akong magagawa. Hindi ko matatakasan ang baryo na ito dahil sa sumpa ng aswang na yan. Hindi ko rin naman magawang tumulong. Kaya nga, nag-aalala ako para sa inyo. Lalo na ngayon na nakilala ko na kayo ng husto. Kung ganun, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo kaming matakasan ng lugar na to at alisin natin ang sumpa. Hindi ko alam, Lira. Parang hindi na rin kaya ng kaalaman ko. Nanghihina na ako. Nahihilo. O, Aling Iday, ayos lang ho ba kayo? Mahal! Kuha ka nga muna ng tubig! Aling Iday, uminom ho muna kayo. Medyo nahihilo ako. Ito yung sinasabi kong kahinaan ko. Pero may iniinom naman akong herbal sa bahay. Iiwan ko muna kayo rito. Sige po. Ahatid po namin kayo, Aling Iday. Hindi, wag na. Dito na lang muna kayo sa loob. Wag kayong lalabas. Magkikita pa tayo, alam ko. Siyempre naman po, tutulungan niyo pa kami. Hindi ko maipapangako, Lira. Pero tandaan mong kayo ang unang mga dayo na pinagmalasakitan ko. Salamat po, Aling Iday. Mag-iingat ho kayo. Jomar, Lira, ipagpatuloy niyo yung lakas ng loob niyo, ha? Nakakaya niyo ang aswang dahil dyan. Wag na wag kayo magpapadala sa takot at iwasan niyo na ang dagat kung maaari. Opo, Aling Iday. Salamat po sa bilin niyo. Magaan talaga ang hangin simula nung makilala nila si Aling Iday at kahit nung umalis ito. Sa unang pagkakataon na ibsan ang kaba ng dalawa dahil nakahanap sila ng taong pwedeng makatulong sa kanila. Pagkatapos nun, saglit silang nagpahinga at dumating ang hapon, kung saan nakita nila sa hindi kalayuan ang hinihintay nila. Sina Sergio at Nita ba yun? Mukhang sila nga. Anong gusto mo? Sabihin na ba natin sa kanila kung anong nangyari? Wag muna. Wag muna. Alam kong may itinatago sila sa atin. Hayaan natin silang magsabi nun. Baka may rason sila kung bakit hindi nila agad sinabi ang tungkol doon. Magmaang-maangan muna tayo, mahal. Sige. Teka. Parang hindi pa naman sila lumalapit. Ano kuya? Nandito na tayo. Wala nang atrasan to. Anong gagawin natin? Sasabihin na ba natin sa kanilang totoo? Hindi pa ako handa, Nita.
Ayoko matakot sila. Tsaka, hindi ko pa alam kung paano sila makakatulong sa atin. Kailangan natin makasiguro bago ipaalam sa kanila ang lahat. Kuya naman, kung kailan nandito na tayo, ano sasabihin natin sa kanila ngayon yan? Umasta ka munang dadaan lang tayo. Hindi naman nila mahalata yan panigurado. Sabi mo yan kuya ha, nakakainis ka, pabago-bago ka ng desisyon. Ayan na mahal. Mukhang papalapit na sila. Lumabas na lang tayo. Seryo, Anita. Kanina pa namin kayo hinihintay. Mabuti naman at dumating na rin kayo. Kailan niyo ba kami sasamahan paalis dito? Bukang hindi na kayang ayusin yung sasakyan eh. Papasama na lang sana kami paakyat sa kalsada. Aalis na ba kayo? Naku Ate Lira, wag muna. Hindi kayo pwede makaalis hanggang... Ibig sabihin ni Nita, hindi pa kayo pwedeng umalis ngayon dahil maabutan kayo ng gabi sa daan. Delikado na ron pag madilim. Ganun ba? Bakit pa delikado ron pag madilim? Kasi, sabi kasi nila may mga nakatira nga rito, kaya delikado talaga. Sigurado naman ako, ramdam niyo yung kagabi. Hindi ba, Lira? Oo, seryo. Naiintindihan ko naman kayo. Hinihintay ko lang kayo magsabi pero nirerespeto ko naman kung anong mang rason nyo. Anong ibig mong sabihin, Ate Lira? Wala. Siya nga pala. Kumusta naman kayo rito? Ayos lang ba yung pinagtutuluyan nyo? Ayos naman tong kubol ni Mang Isko. Meron nga lang kagabi. Wala. Meron lang kagabing hayop na maingay pero mahimbing din naman kaming nakatulog pagkatapos. Binigyan din kami ng pagkain ni Mang Isko. Pagkain? Tinanggap nyo? Kinain nyo ho ba? Oo. Bakit naman hindi? Wala Ate Lira. Medyo nagulat lang ako. Teka, may dala rin nga pala kami makakain nyo para mamayang gabi. Nako, nag-abala pa kayo. Pero salamat dito ha. Kaso, inaasahan sana namin na isasama nyo kami sa inyo. Bawal ba? Pwede naman, pero may inaasikaso pa kasi kami ngayon eh. Tingnan niyo yung mga naglalakad na yon. May inaayos kasi ang baryo namin para sa isa yatang seremonya. Tutulong kami ron. Tutulong? Oo. Tutulong nga pala kami doon. Ano namang seremonya yon? Para yun sa... para sa kasal yata o pag-aalay. Hindi ko alam. Pero si Mang Isko ang may pakana nun eh. Bawal ba kaming sumama ni Lira, seryo? Naku, wag na. Magpahinga na lang muna kayo rito. Baka hindi nyo rin makasundo yung ibang taga-baryo eh. Sige na, mauna na muna kami ha. Sige, seryo. Naiintindihan ko kayo. Alam kong umiiwas kayo, pero naiintindihan ko. Ha? Ano sinasabi mo, Lira? Mauna na muna kami. Babalikan namin kayo mamaya. Dali-daling umalis ang magkapatid ngunit patuloy silang nagbulungan habang pinagmamasdan sila ng mag-asawa. Napapansin mo ba si Lira? Parang may nalalaman siya. Oo nga kuya. Laman siya. Oo nga kuya. Baka may nalaman sila na hindi nila sinasabi sa atin. Baka alam na nilang katotohanan. Paano mangyayari yun? Wala pang dayo ang nakakaalam ng totoo. Nang sa kanila lamang. Kahit lantarang sabihin ni Lola sila nun. Malilito pa rin dapat sila. Pero sila Lira, parang ayos lang sa kanila ang mga nangyayari. Alam niyang may tinatago tayo. Kung ganon, bakit hindi pa natin sabihin ang totoo? Ewan ko Nita. Sa tingin ko, hindi pa tamang oras ngayon. Pero kailangan pa rin talaga nating sabihin ito. Baka kasi kulang pa ang kanilang nalalaman. Kung meron nga. Oo nga kuya. Pero wala na rin tayong oras. Naghahanda na sila para sa pag-aalay oh. Alam naman nating para kina Kuya Jomar at Ate Lira ang paghahandang yan. Saglit lang Nita. Bigyan mo lang ako ng konting oras para mag-isip. Sasabihin din natin ito sa kanila. Huwag kang mag-alala. Tama ka, mahal. Mukhang may tinatago sila. Iwas sila sa atin, oh.
Pero bakit naman pinahahalata mong may alam tayo? Tama lang yun, mahal. Para magsimula na silang magdesisyon na sabihin sa atin ang katotohanan. Tsaka, baka may mga hindi pa tayo alam na sa kanila lang natin makukuha. May kutob naman akong kailangan nilang tulong natin at kailangan din naman natin sila. Kakanta rin yung mga yan. Hintayin lang natin. Pero ano kaya yung sinasabi nilang seremonya? Sana naman, walang kinalaman sa atin yun, ano? O baka naman yung sinasabi ni Lola Sela na ritual ng pag-aalay. Huwag naman po sana. Hindi malabo na yun nga yun. Kaya kailangan din natin itong paghandaan. Sigurado, bukas, kikilos na ang may mga gustong ipakain tayo sa aswang. Kailangan na natin maplano ngayong gabi. Pero hindi natin magagawa yun hanggat hindi umaamin ang dalawa. Bakit ba hindi na lang tayo ang maunang umamin? Hindi ko alam, mahal. Pero sa tingin ko, mas tamang paraan na mauna silang umamin. Dobleng pag-iingat na rin yon dahil sabi mo nga, hindi natin tunay nakakilala ang mga nandito. Maliban siguro kay Aling Iday na talagang nagpakita ng pagmamalasakit sa atin. Oo na, mahal. Naiintindihan kita. Pero kung ganun, kumain na muna tayo at magpahinga habang hindi pa sila bumabalik. Mabuti pa nga. Pero sana talaga, maisipan na nilang sabihin sa atin ang totoo. Kumain at nagpahinga nga ang dalawa hanggang sa hindi nila namalayang nakatulog sila nung magdadapit hapon na. Samantala, sa gitna ng kanilang pagtulog, sabay silang nanginig at naghawak ng kamay. Sabay silang nanaginip ng parehong eksena kung saan hindi sila makasagot at makapagsalita. Madilim na kakahuyan, may mabigat na hangin na parang nasa ibang dimensyon at ang tanging liwanag lamang ay ang mga kaluluwang nakalutang. Tumakas na kayo! Tumakas na kayo habang maaga pa. Tutulungan namin kayo. Oo nga. Hindi nyo kayang labanan ng aswang na yon. Maniwala kayo sa amin. Nilamon niya kami ng buhay. Wala ring ibang tutulong sa inyo, kundi ang mga sarili nyo lamang. Wala kayong maaasahan sa lugar na to. Lahat sila alagad ng aswang. Lahat sila kasabwat nun. Kaya wag kayong magtatangkang humingi ng tulong sa kanila. Ipapahamak lamang nila kayo. Sina Sergio at Nita. Sila ang nagkulong sa inyo rito. Huwag nyo silang pagkatiwalaan. Si Aling Iday, pakitang tao lang yon. Hindi niya kayo tutulungan. Umalis na kayo habang hindi pa nagsisimula ang ritual. Bilisan nyo! Bilisan ninyo. Nandyan na ang aswang. Ah! Tumakas na kayo! Andyan na siya! Tumakas na kayo! Gulong-gulo ang mag-asawa sa nakita ngunit hindi agad sila magising kahit anong pilit nila. Saka naman nagpakita rin sa panaginip nila ang aswang. Huwag kayong makinig sa mga multong yan. Lalo kayong mapapahamak kung tatakas kayo. Hayaan niyo magkaroon ng ritual para maging tahimik ang mga kaluluwa niyo. Ngayon, ipakikita ko ang mangyayari sa inyo. Tingnan ko lang kung hindi pa kayo matakot dito. Mauuna ka, Lira. Bibitbitin ka nila sa akin pagkatapos ng ritual ng pag-aalay. Kusa kang lulubog sa tubig, hindi ka papalag habang inuubos ko ang kaluluwa mo. Ikaw naman, Jomar. Alam kong susunod ka kay Lira. At yun na rin ang huling hantungan mo.
Lalamunin kita hanggang sa malunod. Kita niyo yan? Ganyan ang mangyayari sa inyo. Wala kayong laban sa akin. Kahit anong pagpupumigas nyo sa akin pa rin kayo mapupunta. Huli! Wow! Sabay na nagising ang dalawa na biglang bangon. Takot na takot, pawis na pawis at halos maluha na. Mahal, anong gagawin natin? Kinakabahan ako. Paano kung tunay nga ang pinapakita niya? Ako rin, mahal. Pero parang awa mo na. Lakasan mong loob mo. Kumapit ka lang. Nananakot lang yung aswang na yan. Kaya natin to. Kailangan na natin ng tulong niya. Jomar, Lira, gising ba pa kayo? Papasukan niyo kami. Bilis! Sakto. Seryo, Nita. Kagigising lang namin. Parehas kaming binangungot ni Lira sa magkapareho ring panaginip. May kinalaman dyan ang katotohanan ng ibubunyag sa inyo ni Kuya. Pasensya na kayo. Hindi agad namin nasabi. Jomar, Lira, huwag kayong matakot ha. Pero may ibang nilalang na nakatira sa dagat. Ang aswang dagat? Alam na namin, seryo. Marami na kami naranasang kababalaghan. Siya mismo ang nagpakita sa amin at nakausap pa kami ni Lola Sela at Aling Iday. Pero alam na namin bago pa namin sila makasalumuha. Kutob ko na rin naman nung una pa lang. Ibig sabihin, may espiritual kang kakayahan, Ate Lira? Wala. Malakas lang pakiramdam ko simula nung tumapak ako sa baryo. Kaya nga doon ko na lamang may itinatago kayo. Bakit nga ba hindi niyo agad sinabi sa amin ha? Seryo, Nita. Pasensya na kayo. Natatakot lang kami na baka matakot kayo at hindi nyo kayanin. Kapag kasi nagpadala kayo sa takot, wala na kaming magagawa dun. Pero anong dahilan ng pagdala niyo sa amin dito sa baryo? Dahil ba namarkahan na kami? Oo, Ate Lira. Wala na kaming ibang pamimilian. Tumaya na kami sa inyo. At ang patutunguhan na lang nito ay kung makukuha kayo ng aswang dagat, umaliligtas nyo kami mula sa sumpa na siya ring magliligtas sa inyo. Pero sabi ng mga kaluluwang na panaginipan namin na tila ba biktima rin ng aswang. Tumakas na raw kami at huwag kaming makinig sa inyo. Nasa sa inyo yun. Pero sinasabi ko na, hindi kayo makakatakas ng kayo lang. Lalo na sa ganong paraan. Wala tayong ibang gagawin kundi labanan ang aswang. Pero nagbigay na ng pangitain ang aswang dagat. Ipinakita niya ang kahihinat na namin. Yun ay kung hahayaan nyo siyang gawin yon. Kaya nga dapat tayong magtulungan para magapi siya. Isa rin yun sa dahilan kung bakit hindi ko rin agad sinabi. Dahil hindi ko pa rin alam ang paraan. Pero ngayon, may plano na kami. May mga nakausap na rin kaming pwede nating katulong. Idadaan natin ito sa dasal na may kasamang dahas. Hindi ba yan din ang hinihintay niyo sa amin, Lira? Ate Lira. Oh. Nasaan si Ate Lira? Nandito lang siya kanina. Mahal? Saan ka napunta? Mahal! Mahal! Biglang naglaho si Lira sa dilim nang hindi nila namamalayan. Doon nagumpisang kabahan si Jomar habang nag-iisip sila ng dahilan. Mahal! Nasaan ka? Seryo, Nita, tulungan niyo ako. Nasaan ang asawa ko? Kuya Jomar, huminahon ka. Iniisip na ni Kuya Seryo kung anong pwedeng kumuha sa kanya. Tutulungan ka namin, huwag kang mag-alala. Si Lola Sela. Ginamit ni Lola Sela ang itim na kapangyarihan para mangyari ito. Sigurado akong magsisimula ng seremonya. Kailangan na rin natin maganda. Diyos ko po, anong gagawin natin? Jomar, lakasan mo lang ang loob mo. Nandito kami. Pero kailangan din natin ang taong may konting kaalaman sa espiritual na kapangyarihan. Kailangan natin ng katulad ni Lola Sela. Si Aling Iday. Puntahan natin siya. Pilitin natin siya. Pero walang interes ang matandang yun sa mga ganitong bagay.
Ayaw niya rin kaming tulungan noon at lagi niyang sinasabing hindi na maliligtas ang mga dayo. Totoo nga naman dahil nagpadala na sila sa takot. Pero hindi niya pa rin sinusubukan. Sigurado ka bang tutulungan niya tayo, Kuya Jomar? Hindi ko alam. Pero kailangan kong sumugal. Gagawin ko ang lahat. Bumalik lang si Lira. Oh, siya, tara na muna kina Aling Iday. Bilisan natin. Mabilis silang nakarating sa bahay ni Aling Iday na tila ba inaasahan na rin ang pagdating nila. Aling Iday! Aling Iday! Tulungan niyo ho kami! Bakit? Anong nangyari kay Lira? Bigla ho siyang nawala sa dilim, Aling Iday. Ang hinala namin, sinisimula na ang ritual ng pag-aalay. Sige na po, Aling Iday. Parang awan niyo na po. Tulungan niyong maibalik sa akin si Lira. Pero hindi na ako sigurado sa kakayahan ko, Jomar. Hindi ko alam kung kaya kong iligtas si Lira. Bakit hindi niyo po magawang subukan, Aling Iday? Wala na kayong ibang dahilan ngayon. Hindi nagpapadala sa takot si Lira. Siguro naman nakilala niyo na siya. Ikaw na lang talagang pag-asa namin kaya tulungan niyo ho kami. Pero... Isipin niyo po si Lira, Aling Iday. Kilala niyo naman po siya, hindi ba? Sumama na kayo para kay Lira. Nakikiusap po kami. Sige na. Teka, kukunin ko lang yung mga gamit ko. Diyos ko. Salamat po, Aling Iday. Sige na po. Kami na magdadala ng mga gamit mo. Aalalayan naman po kayo ni Nita. Hindi. Kaya ko na tumakbo mag-isa. Tara na, bilisan na natin. Tumatakbo ang oras. Mabilis silang tumakbo habang dinig nga ang sigawan ng mga tao sa paligid. Habang kumakaripas, doon na nila pinag-usapan ang plano. Sabay dalampasigan na tayo dumiretso. Siguradong doon nila dadalhin si Lira. Natapos na ang ritual ng pagpapatulog. Iaalay na siya sa dagat. Sige ho, nakapwesto na rin ho doon ang mga tutulong sa atin. Kailangan ho nating labanan ang aswang, hindi ba? Oo. Magdadasal ako ng orasyon na kontra sa kapangyarihan ng aswang dagat. Pero kailangan niyo makipaghilahan sa kanya. Kung sakaling nasa dagat na ang katawan ni Lira, kailangan hindi siya malamo dito, pati na rin ikaw, Jomar. Pero tutulong din po ako sa pagkikipaglaban. Asawa ko ang nalalagay sa panganib. Kaya hindi ko kayang manood na lamang. Pwes, isuot mo na ang kwintas ng bato balani. Pwedeng pangontra yan sa kapangyarihan ng aswang. Pero sa saglit na oras lamang, hawakan niyo yan ni Lira. Kung sakaling makalapit kayo sa kanya, saka na natin iisipin kung paano kayo makakatakas. Tara na, bilisan niyo. Nakikita ko na sila doon, oh. Maingay na nga ang paligid dahil sa tunog ng malakas na alon at mga taong akmang iaalay na si Lira sa dagat. Walang malay si Lira noon na nakahiga lang sa tabla. Ang ritual ay pinangungunahan ni na Lola Sela at ni Mang Isko. Mabilis silang nakarating bago pa ipaanod si Lira. Mang Isko! Lola Sela! Mga hayop kayo! Mga pakitang tao! Ibalik niyo sa akin ang asawa ko! Wala kayong pinagkaiba sa halimaw! Tumahimik ka, Jomar! Nakatakda na tong mangyari sa oras na matuntun niyo ang lugar na ito. Huwag ka nang umalma dahil ikaw nang susunod dito. Bitiwan niyo siya! Subukan niyong ilapag si Lira at dadanak ang dugo rito! Hindi na namin nahayaan ang paglapastangan niyo sa mga dayo! Ito na ang tamang oras para itigil ang sumpang ito. Kalapastanganan sa aswang dagat ang ginagawa ninyo. Alam niyo ang mangyayari kapag sumuway kayo sa kanya. Isasama niya kayo sa pagkalunod. Seryo, Nita, Inay. Sigurado ba kayo sa desisyon niyo? Lalaban na kami! Kesa sumamba sa demonyong katulad niya! Huwag kayong makinig sa mga taong yan! Isko, Sela! Ibigay niyo sa akin si Lira! Ngayon na! Susunod po. Sige na, ipaanod niyo na si Lira. Wag! Hindi maaari! Hindi na nga napigilan ang paglapag kay Lira sa dagat. Kaya doon na nila inalala ang plano. Wala nang ibang pamimilian. Sige na, Jomar, seryo. Pigilan niyo ang aswang.
hilahin niyo pabalik si Lira. Nita, sabayan mo ko sa pagdarasal. Sure. Tara na mga kasama! Pigilan niyong lumapit si Mang Isko! Kami na ang bahala sa aswang! Tingnan natin. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya ninyo. Hindi nyo kakayanin ang aswang dagat! Para kayong pumasok sa sarili nyo, Pukay! Tumahimik kayo! Hoy, aswang! Bigtawan mo ang asawa ko! Layuan mo siya! Akala mo ba ganong kadali yun? Itong sa'yo! Teka, bakit hindi ka tinatanaban ng kapangyarihan ko? Anong ginawa mo? Hindi! Hindi! Hindi niyo makukuha si Lira! Bitawan mo ang asawa ko! Bitawan mo! Sige, Jomar! Hilahin mo lang si Lira! Itutulak ko ang aswang! Hindi! Bakit nanghihina ako? Anong nangyayari? Hindi! Hindi niyo ako matatalo! Bitaw! Seryo! Jomar! Ako! Teka, kumapit ka! Huwag pang magpapatala sa kanya! Nabitawan niya si Lira. Ikaw ang gusto niyang kunin! Huwag kang magpapadala! Uunahin kita, Jomar. Kung hindi gagana sa iyo ang kapangyarihan ko, pues, tingnan natin kung hanggang saan ang pisikal na lakas mo! Nita, kuhanin mo muna dito si Lira! Haring inay, si Jomar! Si Jomar ang nilulubog ng aswang! Ibinibigay niya rin ang kwintas kay Lira! Anong gagawin natin? Pigilan niyo lang, seryo. Ibalik niyo ang kwintas kay Jomar kapag nakalayo na si Lira. Bilisan niyo! Seryo? Ayos lang. Hindi. Jomar, kumapit ka lang! Napipigilan ko pa ang aswang! Nita, bilisan mo! Ihagis mo na ang kwintas! Kuya! Nasa tabi na si Lira! Itong kwintas! Samputin mo! Jomar! Jomar! Narito na! Kapitan mo ang kwintas! Bilis! Hayop ka na, aswang ka! Tetong sa'yo! Lumayo ka! Hindi! Hindi! Hindi kayo makakatakas! Sandaling tumahimik ang paligid. Nawala ang malakas na alon at hindi makapaniwala ang marami dahil nakatakas nga mula sa aswang ang mga dayo. Subalit, hindi pa pala doon natatapos ang lahat. Saglit lang ang bisa ng orasyon ko, Jomar, seryo, Nita. Itakas niyo na si Jomar at Lira. Sumama na kayo habang wala ang kapangyarihan na... Ikaw ang dahilan ng lahat ng to, Inay! Sige na, Jomar! Tumakas na kayo! Ako na bahala dito! Ang kwintas ang susi niyo palabas dito! Ay, hindi kayo pwedeng tumakas! Huwag nyo kaming pigilan! Hindi kayo pwedeng makaalis! Seryo, Nita! Ikaw ngayon ang uunahin ko, Inay! Tumakbo na kayo! Bilisan niyo na! Salamat, Aling Inay. Salamat. Tara na, seryo. Bilisan natin. Ako na magbubuhat kay Lira. Lira? Gising ka na? Halika na. Tumakbo na tayo. Ligtas na tayo mula sa aswang. Anong nangyayari? Si Aling Iday, inaatake siya ng aswang! Tulungan natin siya! Aling Iday! Sige na, Lira! Tumakbo ka na! Masaya akong nakilala kita! Sige na! Iligtas mo ang sarili mo! Huwag mo na akong alalain! Tayo na, Jomar! Lira, bilisan nyo! Ihanda nyo ang kwintas! Aling Iday!
Tuluyang nalunod si Aling Iday at hindi na muling narinig ang boses. Samantalang walang lingon-lingon na kumaripas ang apat kahit na ang mga ito ay humahagulgol. Mabilis silang nakaalis at gamit nga ang kwintas, nakatakas sila sa lugar nang hindi napipigilan ng kung anong kapangyarihan ng aswang dagat. Dahil doon, nakatakas na rin ang magkapatid ngunit ramdam nilang apat na bumalik ang sumpa sa baryo. Ito ang hudyat na nawala na ang bisa ng orasyon ni Aling Iday dahil sa ito ay napas lang ng aswang dagat. Tanging sila lang ang nakaligtas sa maikling oras. Naroroon pa rin ang sasakyan sa may putol na kalsada at nang tingnan ni Jomar, misteryosong muli itong gumana. Doon na sila sumakay at dali-daling umalis sa baryo at nagtungo sa bahay ng mag-asawa. Magmula noon, sinubukan ng kalimutan ni na Mama at Papa, pati na rin ni na Tito Sergio at Tita Nita ang naging karanasan nila. Hindi na rin naman nila muling nabalikan ang baryo dahil tila ba nawala ito sa mapa. Sa huli, natutunan nila na ang kalayaan ng tao ay hindi dapat nakokontrol ng sino man o ng anuman. Maging aswang man yan o gahamang hasyendero, dapat alam natin ang ating karapatan bilang tao. Napagtagumpayan man ang aswang, may mga tao pa rin na nag-aastang aswang dagat na kailangang turuan ng leksyon. Comment nyo naman kung may mga kakilala kayong parang aswang na ang ugali. Malugod ko yung babasahin. Siya nga pala, iniaalay din namin ang kwentong ito na isinulat na rin kasama